po, good morning. So, ngayon, nakabakaw si Kuya Belt na ayan. Meron siya nabakaw na bidbid. Nagkamali pa ako, akala ko bangus. So, merong bidbid, kaya pupunta ako ng palengke ngayon para bibili ako ng wrapper. Kasi naisip ko, yun na lang yung pinaka lulutuin namin mamaya. Tapos, meron ditong pinamigay na kasama to, may kasama tong spaghetti set pero ito na lang natira. Ayan. Tapos ito ay tawag na to fruit cocktail. Ayan, fruit cocktail. Bibilihan ko na lang, ano lang to 432 grams. Ayan. Bibilihan ko na lang ng macaroni para dumami. So, gagawin ko siyang macaroni salad na fruit cocktail yung nakalagay. Diyan ko na lang siya ng pasta. Tapos yun na yung pinakalulutuin namin yun. Macaroni salad at saka lumpia. Yun na yung so, pupunta ako ng palengke ngayon. Yan. Bibili na rin ako ng butane kasi wala ng butane namin. Yan. Samahan niyo ako mamaling. Hello, hi po! Gusto ko lang i-share sa inyo yung Pasko at New Year namin this year. Sa 6 years naming pagsasama ni Bossing, usually talaga hindi kami naghahanda kasi madalas doon kami nagsiselebrate sa trabaho ni Bossing o kaya naman sa mga kamag-anak niya. Ngayong Pasko talaga hindi naman ako nag-e-expect na makakapaghanda pa kami. Ang kaso pagkagising ko, namakaw pala si Kuya Will, kaya nga nakakita ako ng bidbid na daladala niya at saka mga ibang isda. Kaya ang naisip ko, kaysa masayang nga naman, binilihan ko nga siya ng mga pansahog. Tapos isasabay ko na rin iluto yung natirang fruit cocktail galing doon sa pinamigay. Yung ayuda ba, nabawasan na nga namin yun kasi nung una meron yung spaghetti set, tapos may kasamang luncheon meat at saka corned beef. Pero syempre dahil wala kaming pang ulam, inulam na namin. Anyway, nung mga araw na to, nag-hesitate pa nga akong bumili kasi nga, feeling ko hindi magkakasya yung pera ko. Kasi para sa macaroni salad, ibibili pa ako ng pasta at saka condensed. Tapos para naman sa lumpia, ibibili pa ako ng wrapper at saka gulay. At buti na nga lang nagkasya yung dala-dala kong pera. Magkano natira sa wallet ko? Piso. Ganun talaga Ang importante, may natirang paakyatan doon sa wallet ko. Anyway, bago ko nga pala hiniwa-hiwa tong gulay, nilinisan at nilaga ko na nga rin yung isda. Ang gulay na nabili ko, yung halagang 30 pesos na nakabalot-balot na. Medyo tipid kasi to, kumpara dun sa bibili ka ng isa-isa pang mga gulay, diba? Siyempre, kailangan pagkasyahin natin yung pera natin. Hiniwa-hiwa ko nga lang din siya ng pino, para hindi naman masyadong malalaki kapag binalot na nga natin sa wrapper. Ito nga palang lumpia na lulutuin ko, gulay na may konting isda. Kasi nga medyo maliit lang naman yung isda na nakuha ni Kuya Vil. Tapos isang balot nga yung nabili kong gulay, kaya nga medyo marami yung mga gulay. Pero okay lang kasi mas healthy naman yun. At nung nahiwa ko nga lahat ng mga gulay, nag-proceed naman nga ako sa paggigisa. Opo, lulutuin ko muna para hindi naman ganun katigas yung mga gulay. Pero kung ginadgad na carrots lang naman yung ilalagay nyo, pwede na nga hindi mo na siya lutuin. Sa totoo lang, kapag gaganitong Pasko ang okasyon, hindi naman talaga ako nagluluto. Kasi hindi naman na kami magpupuyat, matutulog lang naman kami. Yun nga lang kasi nasasayangan lang ako dun sa isda, kaya naisip ko nga, yun na yung pinaka magiging handa namin. Alam nyo ba, nung nailuto ko to, kinabukasan pa namin nakain dahil ang dami nga pinamigay ng mga kapitbahay na pagkain. Tapos wala pa kami sa bahay. Buong maghapon ng 25, hindi na kami nagkainin kasi nasa ibang bahay na kami. Doon na rin kami kumain. Hindi na talaga kami naghahanda, lalo na kapag medyo kinakapos talaga. Kasi naman, isang araw lang naman yan lilipas din naman. Maghahanda ka, tapos ilan lang naman kayo sa bahay. Tapos bibigyan ka rin ng pagkain ng mga kapitbahay mo, diba? Pag nagluto ka, tapos marami rin pinamigay, masasayang lang yung pagkain, hindi rin naman mauubos lahat. Anyway, back to cooking nga tayo. Nung nailuto ko nga at naigisa ko yung gulay, nagsalang at nagpakulong ako ng tubig para dun sa pasta nga gamitin ko sa macaroni salad. Nung kumulo, inilagay ko nga lang muna yung mga macaroni. Tapos sinayaan ko muna siya dun nakasalang para maluto. At habang nakasalang yun, nag-umpisa na nga rin akong mag-roll yun ito mga lumpia. O diba, double purpose, dala-dalawa yung niluluto. At nung sa tansya ko okay na yung macaroni, inilipat ko nga siya sa isang lalagyan para nga siya lumamig. At pagkatapos kong mag-roll yan ng mga lumpia, yan naman nga yung gagawin ko. Basic macaroni lang naman tong ginawa ko. Kaya pinaghalo-halo ko nga lang yung mga ingredients. Bukod dun sa fruit cocktail, nilagyan ko nga rin siya ng cheese, cream, condensed, at saka mayonnaise. Na-amaze na naman nga yung mga bulinggit dito sa ginagawa ko. Kaya nung natapos ko nga siyang haluin at hindi ko pa na ipapalamig, nilantakan na nga agad. Ngayon lang kasi nila nakita na gumawa ko ng ganito. Kaya parang bago na naman sa paningin nila. Anyway, wala nga pala akong ref para palagyan ito, kaya naman ginawan ko na nga lang siya ng paraan. Nagpabili ako dun sa panganay ko ng 3 yelo, tapos ilalagay ko na nga lang siya sa timba para naman magtagal siya kahit at least overnight lang. Kasi alam ko naman kapag nabuksan ang isa nito, hindi rin magtatagal at mauubos din agad.
Yung nga hindi malamig, nilalantakan na. Yung pa kayang medyo malamig, diba? So, ganito nga lang yung ginawa kong strategy. Nilagyan ko nga lang ng yelo sa ilalim, tapos pinagpatong ko nga lang dyan yung dalawang Tupperware, tapos inibabawan ko lang ng konting yelo. Alam ko namang hindi masyadong magtatagal tong ginawa ko, pero at least, diba, pansamantagal, umabot man lang siya, maski alas 12 lang, diba? Pero swerte pa rin kasi inabot siya ng kinabukasan at hindi naman siya agad nasira. After ko nga mailagay sila sa timba, dito naman ako nag-proceed sa mga lumpia. Hindi ko nga nalagyan lahat ng palaman ng wrapper, kaya eto, nirolyo ko na nga lang at ipinirito ko. Hindi ko rin inubos lahat ilagay yung condensed kanina kasi nga, naisip ko na yun na lang yung gagawin nilang sausawan para dito. Dati kasi, meron ako nakastock ng cheese powder, pero dahil hindi na ako nagtitinda, naubos na siya. After ko nga mailuto yung mga nirolyo kong wrapper, ito na mga lumpia yung sinunod ko. Sa butane na nga lang din ako nagluto para mas madali. At habang niluluto ko nga tong mga lumpia, itong mga bulinggit ko, nag-umpisa na nga rin lantakan yung niluto kong nirolyong mga wrapper. Tignan nyo naman at ang sarap nga ng kain. O, diba? Imbis na masayang kasi nga hindi siya nalagyan ng palaman. Irolyo mo lang at iprito mo tapos meron ka lang sausawan. O, ang sarap na ng kain ng mga bulinggit. At after nga naming malantakan yung mga niluto ko niro yung wrapper, maya-maya pa naluto na nga rin itong mga lumpia. Yan na yung pinakapagkain namin nung Christmas Eve. Lumpia at saka macaroni salad. Tapos fast forward naman tong New Year. May dala si Bossing pag-uwi na isang balot ng spaghetti tapos isang balot ng pansit. Binilhan ko na nga lang din siya ng pansahog sa palengke. Buti na nga lang at medyo nagkasya yung budget ko. Una ko na nga lulutuin yung pansit kaya nilaga ko nga muna tong kapirasong chicken na nabil ko. Tapos sinimay ko na din kasabay ng paghihiwa ko dun sa mga gulay, hotdog at saka mga bawang sibuyas. Hindi talaga ako masyadong maalam magluto ng pansit kaya naman tong pagluluto ko na to bahala na. Ang tawag na lang dito lutong pacham. Opo, lutong pachamba lang. Kita niyo, umuusok ng kawali ko. Siyempre, sa kahoy ako ngayon nagluluto. Dumating kasi si Bossing, kaya meron akong taga-sibak ngayon. Ginisa ko nga lang yung bawang sibuyas, tapos nilagay ko nga yung hinimay kong chicken. Nilagyan ko nga lang siya ng luya, tapos konting patis, tapos isinunod ko na rin yung mga gulay. Katulad nga ng sabi ko, hindi nga ako expert sa pagluluto ng pansit. Kasi nga, more on spaghetti lang yung madalas kong lutuin. Kaya naman sa part na to, medyo na pa rin nga yung lagay ko ng tubig. Hindi ko na nga naipakita yung paglalagay ko ng repolyo at saka nung pansit kasi akala ko naka-video, yung pala hindi. Sayang lang yung effort ng paghawak, hindi rin pala na-capture. Medyo nalata yung pansit na niluto ko. Anyway, okay lang yun. Nung naluto nga, inilipat ko dito sa isang lalagyan kasi isa lang yung kawali namin na medyo malaki. Dito rin kasi ako magluluto ng spaghetti. After ko nga nailipat ng lalagyan, naglaga nga rin muna ako ng tubig para dun sa pasta ng spaghetti. Buti na lang talaga at merong kahoy ngayon. Kung hindi, mamumulubi na naman ako nito kung saan ako kukuha ng pambili ng butane. First time in 6 years na pagsasama namin ni Bossing, ngayon nga lang kami naghahanda ng sariling handa namin sa New Year. Kaya naman sobra-sobra nga ang pasasalamat ko at kahit papano hindi kami napag-iiwanan ngayon. Nung sa tansya ko nga okay na yung pasta ng spaghetti, nag-proceed na nga rin ako mag-isa nitong bawang at sibuyas. Ang ginamit ko ang pinaka-pork dito yung Argentina giniling. Nakalimutan ko na kung ilang grams yan, basta yung medyo malaking lata ng Argentina na giniling. Masarap din naman kasi siyang ihalo sa mga ganito. Tapos sinunod ko na nga rin igisa yung hotdog. Nung medyo luto na yung hotdog, sinunod ko na nga rin ilagay yung tomato sauce. At dahil Filipino style nga ito, syempre lagyan natin ng tubig yung sachet ng sauce. Para yan, tingnan nyo naman. Diba sayang pa yun? After kong mailagay yung sauce, nilagyan ko na nga rin siya ng evap. Wala na kasi ako makitang condense sa palengke. Diba nga, nagkaubusan na. Kaya evap na lang yung kinuha ko. Tapos nilagyan ko na nga lang ng asukal para medyo manamis-namis. Yun kasi yung gustong timpla ng mga bata, yung medyo manamis-namis siya. Anyway, kayo po ba? Paano nyo po nairaos yung inyong Pasko at saka bagong taon? Lalong-lalo na yung mga katulad ko, hindi naman ganun kalaki yung budget para sa mga ganitong okasyon. Alam niyo po, sobrang laki ng pasasalamat ko ngayon kasi bukod sa spaghetti at saka pansit, meron din kaming konting prutas. Tapos nakapag-provide din kami ng prosperity bowl. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Salamat sa panonood.